Ayaw natin umasa na lang, pagod na lang umasa. Ang gusto natin ngayon, meron na tayo nakatanggap sa Panginoon. So we want to change from hope today to positive faith. Positibo ka ba? Pero sabi niya, para maging mangyari itong positive faith, there's only one way we can get positive faith. Read. That's by positive thinking of positive things. Alright? Nangyayari yung pananampalataya sapagkat mayroon kang naiisip na mga bagay na positibo din. Nagkakaroon ka ng positibong pananampalataya. Kumbaga, positibo ang natatanggap mo kasi positibo rin ang iniisip mo. Kapag negatibo yung iniisip mo, kapatid, then, i-convert ka niya from faith to hope. Ibabalik ka niya doon sa hope lang. At wala ka doon matatanggap. Aasa ka lang kasi. So sa ngayon, para tayo ay magkaroon ng matatanggap natin ang isang sustansya o isang bagay sa Panginoon, kailangan mong magkaroon ng isang positibong kaisipan sa mga positibong bagay. Iniwala ba kayo na kasama natin ang Diyos sa bagay ito? Hindi lang siya buhay, kundi siya ay kasama natin sa bagay ito. Dapat naman ang iyong pangangailangan sa bagay ito. Nalalaman ng Diyos ang ating mga pangangailangan mula sa kaibuturan ng ating puso maging sa ating kaisipan. Pwede ba natin iharap yan sa Panginoon sa umaga ito? Pwede ba natin, Lord, ito po ang aking pangangailangan sa umaga ito. Alam namin, Lord, na narito ka sa umaga ito. At walang bagay, Lord, na ang aming sasampalatayanan, walang bagay na imposible pag wala yung ibibigay. Kaya Lord, sa umaga ito, alam namin, narito ka sa amin. I want you to bow your head. Open your heart. Narito ang Diyos sa umaga ito. Lord Jesus, you're here in this place. Narito ka, kasama ka namin. At kung nasaan ang iyong Espiritu Santo, nandoon ang kalayaan. Kalayaan sa kasalanan. Kalayaan sa karamdaman. Kalayaan sa anumang gapos ng kaaway. Kung meron ka mang depression, kung meron ka mang anxiety, mga kabigatan, kagulumihanin, mga kaguluhan ng kaisipan, may kalayaan sapagkat nandito ang Diyos ng kalayaan. Kaya kang palayain ng Panginoon sa anumang addiction. Kaya kang palayain ng Panginoon sa anumang pagkakagapos ng kaaway sa iyo. Napakatagal ng panahon, pero sa pangalan ng Panginoong Jesus, kumawala ka sa mga bagay na yan, sapagkat ikaw ay binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. At ang anak ng Diyos ay kailanman hindi magagapi, hindi mapapabagsak, sapagkat nasa Kanya ang katagumpayan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang magulumihanan, ikaw'y magala, dapat tagumpayan ka na ang sanlibutan. Hallelujah! At kung sa umaga nito, kasama natin ang mananagumpay na yan. Hallelujah! At kung ang mananagumpay na yan ay nasa yung kaibuturan ng iyong puso, tinanggap mo siya ng buong buo. Hallelujah! Higit ka pa sa mananagumpay sa umaga nito. Walang anumang bagay na imposible sa umaga nito. Kaya kang, Lord, hallelujah, pagalingin ng Diyos sa umaga nito. Kaya kang, Lord, palayain ng Panginoong Diyos sa umaga nito. Hallelujah, kaya kang patayuin na may pagtatagumpay sa umaga nito. Hallelujah. Sapagkat walang imposible sa taong kayang sumampalataya sa Panginoon. Lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng sabla ng labi, magsasabi siyang ang Diyos. Ang Diyos ng aming mga buhay. Ang Diyos kung saan sumusuko ang mga hari. Ang Diyos na sumusuko ang mga Panginoon. Sapagkat siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang hari ng mga hari. Wala sino man hindi magpapakumbaba sa Kanya. So kung kaya natin magpakumbaba, ano pa kaya mga diablo? Ano pa kaya mga karamdaman? Kayang sumuko sa harapan niya sapagkat alam nilang wala silang laban sa hari ng mga hari. Ang
kapangyarihan niya yung sumasa atin sa umagang ito. At kung kaya nitong pakilusin ang isang patpat na patay na ni Aaron, ano pa kaya ang mabuhay pa? Na meron pang pag-asa, meron pang pagkakataon. Hallelujah. Lord, sa umagang ito, sa aming pagtayo. At nakayuko kami sa lupa kung saan kami galing. Sadyang biyaya mo lamang, Lord, kung bakit pa kami nakakatayo. At kung Lord, may biyaya pa kami na iyong pinagkaloob, kung gayon may layunin pa kami. May dahilan pa kung bakit kami naririto sa umagang ito. Lord, kung kami man ay hinahadlangan ng napakaraming problema at suliranin, at hindi namin nagkakampanan ng aming layunin, Lord, tulungan niyo kami. Sapagkat ang aming nais, gampanan ang aming layunin sa iyong harapan. Kung ang aming layunin, ang aming, Lord, naisin sa umagang ito, masampakan ng buong kalakasan, at kami punong-puno ng kahinaan. Lord, bigyan mo kami ng kalakasan sa umagang ito, upang magampanan namin ang dapat namin gampanan. Pagalingin mo kami sa aming mga karamdaman, Panginoon, at sinisigurado namin ibabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan. Tunay, Lord, yun ang aming gampanin, yun ang aming layunin sa umagang ito. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat nalalaman namin narito ang Espiritu, hugasan niyo kami. Patawarin niyo kami. Lord, huwag mong ilayo sa amin ang iyong langis, Panginoon, sa umagang ito. Kundi pahiran mo kami ng iyong banal na Espiritu, ang iyong langis, na ito, Panginoon, ay dumaloy mula sa aming ulunan, pababa ng aming buong katawan. At kami, Lord, ay mapahiran ng iyong banal na Espiritu. Yan lang ang kailangan namin, Panginoon. Kung kami man ay nawawala ng kagalakan, kailangan dumating muli ang kagalakan, yan ang kagalakan ng Espiritu Santo. Kung kami nawawala ng pananampalataya, darating muli ang pananampalataya, kung babalik sa amin ang Espiritu Santo. Kung kami nawawala ng pagtitimpi, Lord, kailangan namin muli ang impahid ng banal na Espiritu Santo. Ibalik mo sa amin, Lord, ang mga ninakaw ng kaaway. Upang, Lord, ang aming kagalakan ay maging lubos. Sa umagang ito, Panginoon, lubos namin pinagkakatiwala ang gawa nito. Kayo na po ang manguna sa bawat bahagi ng gawa nito. At Lord, binabalik namin ang kapurihan pa sa baging pangalan ng aming Panginoon Jesus Cristo. Amen! Ang pangalan ng Diyos sa umagang ito. Diyos niya, kung sumusuko ng speaker natin sa boses ko. Hallelujah! Sa pag-tayo natin, bago tayo makaupo. Mark 11 verse 1 to 4. And the church is going through something. They always say this verse. What things soever you desire, when you pray, believe that you receive them. Amen. So prayer is equivalent to receiving. Amen. Praying is receiving. Because when you pray, okay, you believe. Because you don't pray if you don't believe. Amen. And you don't pray if you don't have any desire. So when you have desire, you pray, you believe. And pag samasamahin mo yung desire, yung belief, at yung prayer mo, ibig sabihin, you will say it. You will, sabi na, believe that you receive them and you shall have them. Matatanggap mo ito. Amen. Because ganyan ang faith. Hebrews chapter 11, verse 1. Ang faith, ang sabi dyan, it's, okay, now faith is the substance of things hoped for, desire mo yun. You are hoping, you are desiring into something, and whatever you desire, once you believe, there is an evidence. Meron mga kapanatagan ng mga bagay na hindi mo pa nakikita, pero meron ka ng ebidensya na natanggap ito. Sapagkat whatever you pray, whatever you desire, and you believe, you receive them, and you will have them. Matatanggap mo ito. Sino gusto makatanggap sa umagang ito? Amen. Sino gusto makatanggap sa umagang ito? Amen.
then the Lord will give it to you. Sapagkat yun ang pinaniniwalaan mo. God bless you tayong lahat mga kaupo. Okay, some few announcement. And I want to greet you in the name of the Lord Jesus. Hallelujah. I'm happy to be again in the house of God. Masaya tayo na sa simbahan, nasa bahay-sambahan ng Diyos. And gusto ko batiin ang ating mga bisita sa umaga nito. Sa buhay ng Ilocana. At konting Tagalog ng turunan niya. Okay, so pakitranslate tayo mag-Ilocano. Pero pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa pinsan ni Sister Lea. At sa kagalakan po na makasama namin kayo sa umaga nito. At yun din po si Sister Trin. So napakaganda na nagkakataon ulit na makita siya sa umaga. Pwede ba lang po natin ng at but of course, ang kanyang kabiyak. Natagdagan na naman guwapo sa church na to. At birthday mo pala. Okay pa natin, birthday mo natin. Ako lang pinakain na ako sa bawo. Ang Diyos po ang maburihan sa buhay ninyo, Brother Ernest. Sabihin niya, binibisita ko si Brother Ernest ay alam ko na doon lumaboy ng kanyang pananampalataya sa Panginoon. Hindi siya nakakalikot sa Diyos. Hallelujah. At yun ay mahalaga. Sapagkat marami nang nakakalimot sa Diyos. No? Pero sa anumang edad natin, no? Anumang edad na darating tayo o katandaan, sana yung ating kaisipan ay laging nakatuon sa Diyos. So kung ito ay birthday mo, tunay yan po ay kalooban ng Diyos na mabuhay pa tayo. No? Hindi kasi, kapos minsan birthday yan, sabi niya na, Brother, happy birthday, mabuhay ka hanggang gusto mo. Sabi niya. Totoo lang, kahit gustuin mo ng mga nasa ospital na naging minsan hindi ito ko yan eh. Hindi mo na, kahit gustuin mo, kung hindi na gusto ni Lord, wala tayong magagawa sapagkat ang buhay na ito ay hirap lang. So, sa mga, like ko sinasabi sa mga young people, hanggang nandyan yung nanay at tatay mo, appreciate mo sila. Sapagkat may panahon na maaaring i-promote sila ni Lord o kunin na sila ni Lord. No? Buhay na walang tatay, wala. Almost wala talaga. Hindi ko masyado nakasama ang tatay ko. And then, nagkaroon ako stepfather, ginawa din ulit. So, talagang mukhang gusto ni Lord, lumipit niya ako sa makalangit kong ama. No? Pero nandiyan pang yung mga lupang ama, yan po ay paging kagalakan ng mga anak. Nandiyan pa yung tatay. Praise the Lord. So, God bless you sa inyong lahat na narinig po sa umagang ito. Siguro, isama na natin ang kapurihan sa Panginoon na nandito tayo sa umagang ito. Sapagkat tagumpay mo talaga yun. At minsan, makasama natin ang isa't isa. Amen. Now, I want to just open this real quick na meron tayong tunay naman po ay pagpapala na magulagi ang meeting in December. So, kung alam ko nangyari last year, na talagang binagyo yung campsite, talagang pwede ka na magtanim ng palay doon sa campsite kasi ang putik, ang baha, ganyan. So, nagkaroon na ng pagkakataon na may tayo ito sa mas mahinang na lugar. At of course, tayo po ay umaasa lamang sa bawat isa. Hindi po tayo organisasyon, hindi po tayo denominasyon. So, I believe, gumagamit na po ang Panginoon ng mga tao na pwede po mag-ambag. So, wala po ito sa pilitan. Kung meron po kayong mayaabot, hanggang next week pa po yan. Kasi July 13 na naman po yung aming meeting. So, meron po tayo isang linggo. Kung hindi po kayo makapag-abot kayo, then meron po po next week. Mga kapatid. Sabi niya natin, praise the Lord. Praise the Lord. Masa pa? Yan po ay pupurihan sa Panginoon. Hallelujah. Sa umaga nito. So, sa umaga nito, mga kapatid, gusto ko rin pala magpasalamat sa mga kapatid na sumusuporta sa mga
gawain, no? Mag-presentation at mga Bible study. The Lord bless you. Patuloy po natin supportahan yan sapagkat yan po ay ingatan sa ating responsibilidad ng Diyos ang may pangalan ng salita. So, kami po ay pinagpala ng kahapon dun sa bahay ng Brother Dudo at talagang sa Diyos ang kapurihan, sabi niya sa amin, alam mo gusto, ang dami ko nang narinig na minister, pero pag ikaw nagpaliwanag, never ko kung narinig yan mga yan, sabi niya. Sabi niya talagang, mas gusto kong paliwanag mo isa sa kanila, hindi sa sinisiraan mo sila. Sa puso mo naman, wala namang paninira. Sabi niya sa akin, hindi naman sa paninira sa kanila, pero mas gusto kong magpaliwanag ka. Sabi niya. Pagpula sa Diyos ang kapulihan, sapagkat kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka hayaan ng Diyos na hindi mo maunawaan ang katotohanan. Sapagkat para sa iyo ang katotohanan. Niniwala ba kayo doon? Na ang katotohanan ay para sa iyo. Hindi ka para sa ikaw ay malinlang o kaya ay maliligaw ng sanlibutan ito. Sapagkat napakaluwaw ng daan ng sanlibutan ito. Pwede kang dumaan sa kahit anong daan, pero ang dulo naman pala nito ay kapahamakan. Pero meron isang daan ng katotohanan na makipot. Mahirap daanan. Kailangan mong pagtiisan. Pero ang dulo daw nito ay buhay. So yun ay isang bagay na malinaw sa ating mga kapatid. Hindi po madaling maging Kristiyano. No? Hindi sinabi ni Lord na magiging masarap ang buhay mo kung naging Kristiyano ka. Ang ipinangako lang na sa iyo, hindi kita iiwan, hindi kita babayaran. No? Kahit sa dulo daw ng sanlibutan. Hallelujah. Praise the Lord. Kung yan ay nanood ng malalim sa puso mo, well, praise God, hindi na ako yan. Ang Diyos na yan na nangungusap sa iyo. Ang pananampalataya ay hindi siya sa Bisaya, puhon. Hindi siya future. Okay? Hindi siya someday. Faith is not someday, but faith is now. Kaya makikita mo, bago banggitin yung word na faith, now muna. Ano ba yung now? Ngayon. So, ang pananampalataya, hindi daw siya mamaya. Hindi siya bukas. Hindi siya later. Hindi siya someday. But faith does the job right now. Kaya tayo mo yan sa message. Faith does the job right now. Ang pananampalataya, kapag yan ay sumibol sa puso ng isang tao, tatrabahuhin niya agad kung anong kailangan mo. Because whatever you desire, believe you receive it. Hindi siya hope. Hindi siya umaasa lang. Mga kapatid, ang faith is present tense. No? It's not gonna be, pag hindi ito ngayon, hindi ito faith. Kasi kapag yan ay future pa lang, o kaya inihintay mo pa lang, hope yan. Hope yan. Hopes for it. Ang mga bagay na inaasahan mo pa lang, hindi mo pa yan natanggap. Pero kapag dumating ang faith, nasa iyo na, product na agad. Nakamtan mo na agad. Okay? Because faith is present tense, hope is future tense, then this morning, I want your faith to be in the present. Ayoko in the future na later pa. Okay? Yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Because some people are believing God is going to do it, gagawin pa lang. Pero ang pananampalataya, naniniwala yan na ginawa na ng Diyos o ginagawa na ng Diyos. Ano yan? Ang faith, ulitin ko ha, tapos nang ginawa ng Diyos, o kaya naman, habang nagsasalita ako, habang nararamdaman mo, ginagawa na ng Diyos. Isipin mo na lang ang isang kapatid na siya ay nakitira sa kanyang kapatid. At pagdating, sapagkat magkapatid sila, ang kapatid na may-ari ng bahay nagtrabaho. Pagbalik niya, nakita niya ang kanyang kapatid na nakitira sa kanya, nakaupo lang sa sopa at nagbabasa ng libro. Pag doon pa lang sa pinto, ang sabi niya agad,
Sana naman nagsaing ka na. Sana naman naghugas ka na ng pinggan. At sana naman yung labahin mo, nilabahan mo na. Puro sana. Habang nagbabasa ganyan kapag binaba mo. Bakit? Pumunta ka na ba sa kusina? Anong punto ng kapatid? Sabi ng kapatid na sa pinto, hindi pa. Hindi pumunta ka sa kusina, kaya magkapatid mag-usap, ano? Espiritu na po, bakit eh? Di ba? Pumunta ka na ba sa kusina? Hindi pa. Pumunta ka sa kusina. Kahit kung may-ari ng bahay na ito, pumunta ka na ba sa kusina? Kasi kilala yung kapatid niya, siguro pagkakilala niya sa kapatid niya, ano man. Pero matagal na sila hindi nagsama na magkapatid, ilan lang nakitira yung kapatid. Pagdating niya kapatid sa kusina, may sinahin na. Pagdating niya sa kusina, kapatid, hallelujah, nahugasan na ang mga pinggan, wala nang halat. At pagdating niya doon sa kusina, katabi ang laundry room, umiikot ang washing machine. Naglalaban na pala siya, habang nagbabasa. Isipin mo ganyan ang sinasabi ko kayo, Lord, sana naman binato mo ko. Sana naman binless mo ko. Sana naman, Lord, pinakinggan mo ng prayer ko. Bakit? Pumunta ka naman sa salita ko. Ano bang sabi ng salita ko? Lord, sana naman pinagaling mo na ako. Bakit? Pumunta ka naman sa salita ko. Ano bang sabi ko sa salita ko? You were healed. Magaling ka na, sabi ng salita ko. Isipin mo na lang yung sinasabi mo minsan kay Lord, na yun pala nagawa na ni Lord. Hinihiling mo na hinihiling kay Lord, tapos na pala yung ginagawa. Ang mahirap isa sa atin, marami tayong hope. Kasi walang faith pa eh. Pag nag-hope ka, hindi mo nakikita na tapos na pala na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Nung sinigaw niya sa John chapter 19, verse 30, may sinigaw siya sa krus ng Kalbaryo, di ba? It is finished! Tapos na! Nung sinigaw siya na ganyan, tapos na ang kaligtasan mo, sister. Tapos na ang kagalingan mo, sister. Because by my stripes, you are healed. Tapos na! Kailangan mo na lang tanggapin, kailangan mo na lang makita. Kailangan mo na lang maranasan. Na minsan, hallelujah, parang hinihiling mo sa Panginoon, akala mo kay Lord, ang bagay, pag wala, alam mo, hindi pa rin ako nagkakaroon ng trabaho. Lord, hanggang ngayon, parang wala kang ginagawa. Hindi mo alam, yung washing machine umiikot na. Hindi mo alam, ginagawa ng paraan ng Diyos. Kinakausap niya na ang mga tao. Hallelujah, kumikilos na unti-unti ang mga bagay-bagay. Pero nasa isip mo, walang ginagawa ang Diyos. Then you're wrong! May ginagawa ang Diyos. Kailangan mo na puntahan ng kanyang salita. And in His right time, you will get it. In His right time, ano ba kayo? Nakuha niyo bang sinasabi ko? Faith will do the job right now. No, hindi siya balang araw. Hindi pa lang palataya. Alam mo, may ginagawa ang Diyos sa oras na ito. Doon sa pananampalataya na tinanggap mo o kaya pinaniniwalaan mo. It's either ginawa na niya o ginagawa na niya. Yan ang pananampalataya. Ito ba kayo? Umihiling ka sa Panginoon na Lord, tulungan mo akong mabayaran ang aking mga utangan. Tulungan mo akong mabayaran ang aking tuition fee. Tulungan mo akong mabayaran. May ginagawa na ng Diyos yan. Hindi niya gagawin pa lang yan. Ginagawa niya na yan. Kailangan mo ng manalig. Hallelujah. Kailangan mo ng makinig. Sapagkat ang hope, kapag nag-stay ka sa hope, problema yan. Sabi ng prophet. Kasi sabi di ba nung Friday preaching ko about this? Dinidelay. Hinahadlangan ng hope ang faith. Kasi nag-stay ka sa hope. Imbes na matatanggap mo na, eh ang puso mo umaasa pa rin. Ulitin ko yun ha. Matatanggap mo na yung hiniling mo. Pero ang puso mo nandun sa posisyon, nasa mode ng hoping instead of receiving. Ang hirap mong tanggapin niya yun. Kasi feeling mo mamaya pa. Pero sana ngayon, isentro mo ang isip mo, ang isipan mo, ang puso mo, na matatanggap mo na yan. Tinatanggap mo na yan. O natanggap mo na yan. The greatest enemy, faith's God is hope. Because a person becomes so hopeful till they live away from faith. Yan ang sabi ng prophet. Now, hope will agree with the Bible.
hope will say it's true. Hope will say, I believe every bit of it. I believe that's the word of God. Yan ang hope. Umaasa daw yan. I believe that God will keep His promise. Hope believes all of that. But hope then says, now I believe that God will heal. Naniniwala ako na pagagalingin ako ng Diyos, pero bakit ganito ang kondisyon ko? At tinitingnan ng hope yung sitwasyon, yung kondisyon, yung sintomas, yung paa na hindi nakakalakad, yung lagnat, yung tinitingnan niya. Then it's not faith kung yan ang tinitingnan mo. Pero kung tinitingnan mo is yung pangako ng Diyos. No? Faith, don't look at that. Ang pananampalataya, hindi nakatingin sa lagnat, sa kondisyon, o sa ano bang nangyayari. Nakatingin siya, mga kapatid, sa pangako ng Diyos. At dahil nakatingin siya sa pangako ng Diyos, ano bang kondisyon? I don't care about it. Wala akong pakialam kahit di pa ako nakakalakad. Wala akong pakialam kahit may ilan pa ako. Ang sinabi ng Diyos, magaling na ako, dahil magaling na ako. Yan yung sabihin ng faith. Right, ngayon na yun, sabi niya. Matapang daw ang faith. Nag-recap lang ako sandali para usad tayo konti. Kaya si Abraham, napakalakas na kanyang faith. Matanda na si Abraham. Asawa niya, matanda na rin. Pinangakuan sila ng Diyos na sila yung magkakaanak. Ang problema, matanda nyo nga sila. Matanda na si Sarah. Baong pa! Pero hindi niya tinignan yun. Ano tinignan niya? Yung sinabi ng Diyos. Yan ang tinignan niya. Kaya bang tingnan yung sinabi ng Diyos? Kaya mo bang tingnan yung sinabi ng Diyos? Kaya mo bang tingnan yung sinabi ng Diyos? Kasi yun ang talagang magkakaroon ng sustansya. Yung sinabi ng Diyos, yun yung ebidensya na mangyayari. Kasi sinabi ng Diyos eh. Kaya sa puso mo, meron ka na natanggap sapagkat may sinabi siya. What things soever you desire, when you pray, believe that you receive them. Hindi sinabi ni Jesus na, hope you receive them. Hindi nga sinabi hope. Sinabi na, believe that you receive them. Because hope looks for something way off. Sabi ni brother. If you just rely on hope, you hinder faith. Kaya, i-resolve ko pa rin sa umagang ito, yung pumila na 10 kay Brother Branham, siyang doon umaasa lang, isa doon talagang naniniwala. Kasi 90% daw ng pumipila sa prayer line, umaasa lang. Ang hirap sabihin na 90% ng uma-attend sa church, umaasa lang, na marapsyon. 90% na umaattend sa church, umaasa lang, makakatanggap ng banal na Espiritu Santo. Then let's resolve it. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Hindi natin alam kung sino ang 10%. Hindi natin alam kung sino ang nag-iisa na yun sa 10. Pero ang sabi ni Brother Branham, kapag meron kang rapturing faith, pag may 5 nga lang sabi niya, na may para-rapture sa atin, isa ko doon, yung sabi yung rapturing faith. Ako niyo? Kung may mag-rapture ditong 5, hindi mo pwede alisin ang sarili mo na, siguro sila yun, siguro ako yun. Wala siguro, ako yun! Yun ang faith. Yun ang rapturing faith. Ito ba kayo? So, faith claims it right now. So, nandun natin. Ayun. But faith claims it later. Right now. Ano ba mga desire mo? No? God said so in His mind. That settles it. I don't care if I'm still crippled. Wala akong pakialam kung di pa ako nakakatayo. Pero sinabi ng Diyos, makakatayo ka. Sinabi na yun ng Diyos. Kailangan mo yung sampalatayanan o i-claim right now. No? So, ang kinoconfess natin, kung ano yung gusto natin mangyari. I don't care if I'm still blind, if I'm still sick, that don't have nothing to do with it. Wala akong pakialam kahit lumpo pa ako, kahit hindi pa ako nakakakita, because faith doesn't look at the condition. So, kinoconfess natin yung gusto natin mangyari. Okay.
At ang sa bagay, mga kapatid, ang gusto talaga ni Satan, hindi mo pa i-claim. Yan ang gusto niya. Ayaw na i-claim mo na. Kung kaya ka nang ilagay sa another day, as long as Satan can put you off to another day, hindi mo pa siya matatanggap. That's as good as he wants. That's right. You will never get it. So, exercise natin to. Okay, nandiyan ba yung mga programs church? Okay? Gusto ko kasi ma-apply natin eh. Ayoko yung parang bagang preach lang ng preach si pastor, pero hindi natin siya na-apply. Okay? So, faith does the job right now. Kasi, alisin natin na kahit ngayon, kung ilalagay siya sa screen ng isip mo, ilan na kaya mo sa palatayanan, at ilan yung inaasahan lang. Ilan yung talagang kaya mo sabihin na akin na ito ngayon, at ilan yung parang inaasahan mo palang na darating one day. Hope versus faith. Do you have faith? Do you have hope? So, paano ka magkakaroon ng faith? Meron binigay si Brother Branham ng positive faith. Sabihin mo, positive faith. Positive faith. Hindi siya negative. No? Hindi siya negatibo. No? Nandiyan ba yun? Pakilala tayo positive faith na yun. Ibig sabihin, ang faith, lagi siyang positive. No? Pwede mo i-type dyan sis yung positive faith. From hope today, yan. So you want to change. Sino kasama mo ngayong umaga na babaguhin natin yung hope? Gagawin natin faith. Ayaw natin umasa na lang, pag hindi na umasa. Ang gusto natin ngayon, meron na tayo nakatanggap sa Panginoon. So we want to change from hope today to positive faith. Positibo ka ba? Now, pwede mo aminin sa akin na hindi ako positibo, pastor, kung minsan. Pero sabi niya, para maging mangyari itong positive faith, there's only one way we can get positive faith. That's by positive thinking of positive things. Alright? So, medyo lumilinaw na sa atin, ano? Nangyayari yung pananampalataya sapagkat mayroon kang naiisip na mga bagay na positibo din. Nagkakaroon ka ng positibong pananampalataya. Kung baga, positibo ang natatanggap mo kasi positibo rin ang iniisip mo. Kapag negatibo yung iniisip mo, kapatid, then, i-convert ka niya from faith to hope. Ibabalik ka niya doon sa hope lang. At wala ka doon matatanggap. Aasa ka lang kasi. So sa ngayon, para tayo ay magkaroon ng matatanggap natin ang isang sustansya o isang bagay sa Panginoon, kailangan mong magkaroon ng isang positibong kaisipan sa mga positibong bagay. Sabihin mo nga, positibong kaisipan, sabihin mo, para sa positibong bagay. Kapatid, bantayan mo yung iniisip mo. Bantayan mo yung iniisip mo. Kasi sasabihin sa'yo ng kaaway, hindi ka gagaling. Negatibo yun. Sasabihin sa'yo ng kaaway, hindi mo yan magagawa. Hindi yan mangyayari. Pag positibo ka na, praise God, alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos sa bagay na ito. Positibo ka mag-isip. Positibong bagay ang iisip. Alam ko, sa ngayon, nakikita ko, yes, mahirap ang buhay, pero hindi ako pabayaan ng Diyos. Positibo ka mag-isip. Sasabi ng kaaway sa'yo, matatalo ka sa laban na ito. Hindi!
kasama namin ng Diyos. Amen. Di kami matatalo, di kami magagabi. Positibo ka isipan. Amen. Kapag iniisip mo natin ay positibo, mga kapatid, mayroong positibo kang matatanggap at mayroong positibo kung pananampalataya. Sino dito ang laging nag-iisip na sana yung mga mahal mo sa buhay, tumanggap din ang kaligtasan. Di ba may mga mahal tayo sa buhay na, alam natin, kung mamatay ang mga yan, hindi ako yung mga yan. Kahit gano'n mabait yan. Totoo lang. Halimbawa na lang, kapatid mo, anak mo, wala sa Panginoon, ang hope, ang sasabihin ng hope, sabihin ng hope sa iyo, I hope sana yung anak ko lalapit siya sa Panginoon one day. Sana tanggapin niya ang Panginoon one day. Yan ang hope. Ano sinasabi ng faith? I believe. Yan ang sabihin ng faith. God's Word, hallelujah, will never fail. Amen. I'm going to continue praying and acting that God is working in my son's life. Amen. I'm praying right now, listen, and I know God is working right now. Wanya? I'm praying right now. And God is working right now. Amen. He is not a God na hindi ka pinapakinggan. Amen. Ang Diyos kapag nakita niya ang pananampalataya na gusto mo nang mangyari yan ngayon, hindi sa Diyos na pabaya. Amen. So kapag nangako ang Diyos na, hallelujah, as for me and my house, we will serve the Lord. Sinabi ng salita ng Diyos na you and your household will be safe. Amen. Kapag sinabi yan ng Diyos na anumang ibalangin mo, matatanggap mo. Amen. Ibig sabihin faith yan. Because praying is receiving. Anumang pinapanalangin mo, tinatanggap mo. Amen. Hindi mo kailangan actually ng amen, hindi mo kailangan maghintay pa ng sino man. Ang kailangan mong hintayin, mga kapatid, is mabuo yun sa puso't isip mo na alam mo ang Diyos kumikilos na. Amen. Kapag pinabuo na sa isip mo, panatag ka na. Amen. Hindi ka namang problema. Nakikita mo man yung kapatid mo, yes. Nakikita mo yung anak mo. Naninigarilyo pa rin. Alam ko, kikilos ang Diyos sa kanya. Amen. Kahit hindi niya ginagawa niyan, hindi siya pabayaan ng Diyos. Kahit nasa abroad ang anak ko, ang salita ng Diyos ay totoo. Hindi nabibigo ang salita ng Diyos. Amen. Lalo kapag ang mga anak natin ay backslide. Hallelujah. Ang sasabihin ng hope, ang sasabihin ng pag-asa. Hallelujah. Sana bumalik ang anak ko sa church one day. One day pa! Hindi ka na ng hope. Hindi ka na ng faith. Alam mo ang faith? Ang sasabihin ng faith, hallelujah, I believe God is dealing in His heart right now. Nandito pa sa church, wala sa church, hindi ko siya nakikita sa church, pero I believe ang Diyos kumikilos din sa puso niya ngayon. Amen. Because faith doesn't recognize distance. Right. As God never recognized distance. Walang distansya sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Isaiah, kailanman hindi umiksi ang kamay ng Diyos. Amen. Hindi umiksi ang kamay ng Diyos, mahaba ang kamay ng Diyos. Amen. Huwag mo sasabihin na hindi kanya kaya abutin. Kahit manalangin ka sa Pilipinas, ang may sakit sa Africa, nandun ang Diyos. Amen. Napaka-makapangyarihan ng Diyos. Amen. So you have to believe the Lord is working, present tense. Amen. Dealing, hallelujah. Yan ang faith, gagamit
ING. Present tense, mga kapatid. Hallelujah. So, hindi tayo basta lang umaasa na, I hope my brother will be a Christian one day. One day pa eh, katagal pa. Pero you have to believe, kung nilagay ng Diyos sa puso mo yung kapatid na yan, na pariwara, may karamdaman, malubha, kailangan mong ideklara ito by faith. Amen. Na alam ko sa oras na ito, ipinanalangin ko, inaabot na siya ng Diyos. Amen. Nangungusap na sa kanya ang Diyos. At magkahanap ako ng oportunidad na kapag nag-usap kami, ibabahagi ko ang salita ng Diyos. Kasi yun ang nasa isip ko. Yun ang tumatakbo sa isip ko. Hindi ito plano. Pero yun ang tumatakbo. Yan ang pintig ng puso ko. Amen. Sinabi ko sa puso ko, puso mo, umintig ka sa dalawang oras. Hindi, you have to enjoy every bit. Amen. Hawak mo. You have to enjoy every bit of your heart. Because you do not know until when it will be. Sino nakaalam sa atin na hanggang kailan ito titibok? Hindi natin alam. Pero hanggang tumitibok yan, ibigay mo yan sa Panginoon. Amen. Kung kukunin mo ni Lord yung tibok na yan, hallelujah. Alam niya kung anong tibok yan, sumasampalataya ang tibok. Amen. Gusto mo ba yan? Hindi lang yung tibok na umaasa. Nung kinuha ni Lord ang buhay mo, pagbirat, hanggang ngayon umaasa pa rin to. Pero gusto mo Lord, pag kinuha yung buhay mo, tumitibok siya para sa Panginoon. Amen. Tumitibok siya na may pananampalataya sa Panginoon. Amen. Ang pagtibok niya, tibok ng pananagumpay. Amen. Na kahit naman nawala na ang kanyang katawan o namatay siya sa kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa tumitibok sa kalamitan, tumitibok sa kalulatian ng Diyos. Amen. Sapagkat ang kanyang puso ay punong-puno ng langit. Amen. Kaya hindi pwedeng ilagay ng Diyos yung kaluluwa na yan sa impyerno. Kung ang kanyang puso ay punong-puno ng salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, it's settled in heaven. Sabi ng Biblia. Ang salita ng Diyos nandun na yan sa langit. Hindi pwedeng baguhin, hindi pwedeng sirain. At hindi siya kinakalawang. Hallelujah. Hindi siya nasisira. So you will understand, mga kapatid, na marami dito mga magbubukid. Farmer. Ang farmer, mga kapatid, pag siya nagtalim, sasabihin ng hoping farmer. Because I will tell you, there is a hoping farmer and there is a believing farmer. Ang hoping farmer na umaasa lang, sasabihin ng hoping farmer na umaasa, sana makapag-harvest, makapag-ani ako sa susunod na mga ilang buwan. But we're hoping. We're hoping. Pero ano ang believing farmer? The believing farmer is like this. Dinalim ko ang bini, didiligan ko yan at didiligan. Papatubigan ko yan. At ihahanda ko na ang aking pangalan. Ito yun? Sapagkat alam ko lalagyan niya ng Diyos. Amen. Hindi siya umaasa lang na sana umali ako na ganito. Ihahanda na niya ang pangalan. Kasi alam niya nung tinanim niya. Alam niya nung kanyang didiligan, pinatubigan. Alam niya nung kanyang fertilizer. Alam niya lahat yan. Because He is present in the process. So ganun pala ang faith. You are present in every moment of the process. So you can really witness all the events. Kaya nga kapag nagpatotoo ang isang kapatid dito na pinagaling, kaya niyang isa-isahin ang bawat sitwasyon, bawat bahagi ng kanyang buhay, kung paano niya ito napagtagumpay. Amen. Hindi para pag lumaktaw na lang bigla. Because He is present. So we want to change ang ating puso ngayong umaga na hindi lang tayo basta aasa sa Diyos, tayo ay tatanggap sa Diyos. Amen. Sabi sa amen. Amen. Sabi mo, tatanggap ako sa Diyos. Tatanggap ako sa Diyos. Tatanggap ako sa Diyos. Amen. Sapagkat nananampalataya ako sa Diyos. Amen. Sabi sa amen. Amen. So, gumagana ang faith. Hebrews 11 verse 1. Gusto ko lang itong i-emphasize. Sabi ng Hebrews 11 verse 1, faith is the substance of the things you hope for. Okay? The evidence of things not seen. Tagalog. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan
sa mga bagay na hinihintay. No? Hinihintay mo pa lang, pero may kapanatagan ka na meron kang natanggap. Ito na yung katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Mag-focus tayo dyan. Hindi nakikita. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya nag-ooperate siya more than what you see. More than what you hear. Hindi mo man nakikita, hindi mo man naririnig, hindi mo man nadadama, pero alam mo nandyan. Yan ang pananampalataya. Okay, no? So, di ba, hindi mo nakikita ng mata yan, ha? Naniniwala na yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, meron tayong katotohanan base sa Scripture, at may katotohanan base sa ating pandama. Diba? Pag sinabi ng, di ba, Angelo, si Pastor Edson ang nangangaral, a-agree ang lahat. Kasi nakikita niya Katotohanan din yun. O kaya, nakapikit na dahil inaantok. Pero naririnig yung boses ko. Nasabihin nung nakapikit, si Pastor Edson yung nangangaral. Ano ginamit niya? Yung pandinig niya. Lahat kayo, agree. Kasi totoo naman yung sinasabi niya. Pero, mga kapatid, katotohanan yun ang katotohanan nakabase sa pandama mo. Pandinig, panlasa, pandamdam, nakakita, okay? Pangamoy. Pero, meron pang pang-anim na pandama. At yun ang pananampalataya. At yung pananampalataya, hindi siya nakabase dun sa 5. Bagamat hindi nakikita nung 5, hindi nakikita, hindi naaamoy, hindi naririnig, hindi nahawakan, okay? Hindi nalalasahan. Pero ang pananampalataya, buong buo niya itong nararamdaman. Buong buo niya itong nahawakan, nakikita. So ang tawag doon, faith. Okay? So, nag-ooperate ang faith more than the physical manifestation. Ang faith, naniniwala na yan. Okay? So, ang tao kapag sinabi niya na maniniwala lang ako pag nakita ko, hindi siya naniniwala. Hindi faith yun. Because if you need to see it first, you are not in faith. Kung gusto mo lang makita ito para maniwala ka, hindi yun paniniwala. Hindi yun pananampalataya. Ang pananampalataya, hindi mo pa nalalaman. Minsan niya, baliktad pa yung nararamdaman mo Right. Baliktad pa. Ang sabi mo, magaling ka na, pero masakit pa rin. Pero, ano ba ang dapat na sampalatayanan? Yung 5 pandama o yung salita ng Diyos? Na sinabi nito, magaling ka na. Ipatong ng sino mang bautismado sa pangalan ng Panginoon ang may sakit, sabi ng Marcos. Sino mang mabautismo sa pangalan ng Panginoon, ipatong niya ang kamay niya sa may sakit, gagaling yung may sakit. Amen. Ang nagsabi, hindi ako. Ang nagsabi, hindi si brother. Ang nagsabi, ang Diyos. Amen. Sino mang matuklaw ng ahas na hindi na sinasadya, hindi siya nagpatuklaw, hindi siya maano, hindi siya mamatay. Diba, nakahawan ka sa bakuran mo, tapos may kopra na palang naghihintay. Sabi ng kopra, isang walis pa. Hindi mo alam Uyalis, pang! Alam mo na tuklaw ka. Sabihin mo lang doon sa pinagat, basahin mo lang yung scripture. Sampalatayanan mo yun. Sinabi ng salita ng Diyos, sino mang saktan ng anumang mga makamandag na ahas, hindi siya maaano. Nangyari yan kay Pablo. Diba? Nung lumubog yung kanilang barko. Napunta sila sa pagpang ng dagat. At kailangan nilang magpalamig sapagkat lumubog ang barko, nabasa sila. Kailangan nilang magpainit, kailangan nilang mamulot ng patpat. At alam niyo ba mga sea snake, isa yan sa pinaka mga kamandag na sa buong mundo. At marami nakakita na pagpulot ni Pablo, kinagat siya ng isang sea snake, venomous snake. Pero nagulat sila, imbis sana na bumagsak ng ilang minuto lang babagsakin. Pero parang walang nangyari.
Kaya sabi nila, Diyos ba po si Pablo? Hindi nila alam, nasa kanya ang salita ng Diyos. Palapakan mga Panginoon. Hallelujah, sa Panginoon. So hindi ka babase sa kung ano nadarama, ano nangyari, sugat, ano nangyari. I mean, walang problema magpadala ka sa ospital. Pero ang ospital, mga kapatid, gagamitin lang yan ang salita ng Diyos para pagalingin ka. Sapagkat ang salita ng Diyos ang nagpapagaling. Ang Diyos ang nagpapagaling. Matthew, chapter 8. Gusto ko yung bigyan ng example. Alas 11. Example natin dito, healing. Sabi mo nga, healing. Sino mo may sakit sa umaga na ito? Kampante ako. O sino kilala mo may karamdaman, mga kapatid? Hindi ako nagpapagaling base lang sa dura. Base lang sa kung ano-anong orasyon. Sa pagkakataon lang, hindi naman talaga ako kaya, hindi ko naman talaga kaya magpagaling. Kaya yan sinasabi ni Brother Branham. Sinasabi sa kanya, yan si Brother Branham, faith healer. Sabi ni Brother Branham, patawarin ka ng Diyos. Sapagkat hindi ako, divine healer dito. At kung faith na yun, hindi rin galing sa akin. Galing yun sa Panginoon na binigay sa iyo. Sapagkat gagaling ka sa pananampalataya. So, hindi si Brother Branham, hindi si Brother Edson, o sino mang pastor na nagpapagaling, walang anumang skill, sa totoo lang, ang pwedeng mag-claim na nagpagaling siya. Sapagkat lahat ng karamdaman, ang Diyos lang nagpapagaling. Now, saan manggagaling ang pagpapagaling ni Lord? Dito. 16. At nang kinahapunan, ay dinala sa Panginoon, ay Jesus, ang maraming inaalihan ng demonyo. Sa medical legal, tuberculosis, epilepsy, hypertension, cancer, sa harapan ng Diyos, demonyo. Sa medical terms, acid. Sa medical terms, bukol, tumor. Medical terms yan. Pero, biblical terms, demonyo. Inaalihan. Nagiging squatter sa katawan. Nagiging permanent, pansamantalang tenant. No? Gusto niyang tumira sa katawan mo. Pero nung dinala sa kanya ang maraming inaalihan ng demonyo, pinalayas niya sa isang salita ang masasamang spirito. Hindi kailangan ng maraming salita. Isang salita. Bakit si Brother Branham, nag-pray siya ng isang prayer, 25,000 kumari. Hindi siya yun. It's the same God. Is Jesus the same yesterday, today, and forever? Nandiyan ba kayo? It's the same God in that Boriones Church. Hindi nawala ang kapangyarihan ng Diyos. Ang nawala yung pananampalataya. Kaya pinabalik natin ngayong umaga yung pananampalataya na yan. Na kailangan mo sa panatayanan na walang imposible sa Diyos. Kahit gaano kalala ang ginawa ng demonyo sa buhay mo, kaya pagalingin niya ng Panginoon. I-presenta mo ang pinakamalala. Cancer mo yun, wala akong pakailan. Ang Diyos ay papagaling. Kung ang patay na, kaya buhayin ng Diyos. Kung patay na, kaya buhayin ng Diyos. Ano pa kaya karamdaman lang kayang palayasin ng Diyos? Wala akong pakialam kaya palalayan. Kailangan palayasin niya. So, pinalayas niya sa isang salita ang masamang spirito at pinagaling ang lahat ng may sakit. Bakit na ginawa yun? Bakit? Oh, hallelujah. Dito mo malalaman bakit na ginawa sa 17. Ginawa niya yun upang matupad ang sinasabi sa mamagitan ni Propeta Isaiah, buong Isaiah, Old Testament. Bumalik siya 800 years ago. Sapagkat yung Diyos na nangusap kay Isaiah, siya yun. Nangusap sa kay Isaiah, nasabi niya, lahat ng may sakit, pag hinarap sa Panginoon, gagaling. So ginawa niya yun, siya rin ang kumuha ng ating mga sakit. Ito yung nakasulat sa Isaiah. Na siya daw ang kumukuha ng mga sakit
ng ating katawan at nagdala ng ating mga karamdaman at nung siya'y nabayubay sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang latay, ika'y gumaling. Amen. So ginagawa niyang magpagaling kasi nakasulat na. Amen. So nung sinabi niya na sa aking latay ay gumaling ka na, kung ikaw ay pinagaling niya kasi nakasulat na, gusto niya yung matupad sa buhay mo. Gusto mo bang matupad sa buhay mo? Amen. Kailangan mo na ng mananampalataya. Yan ang sinasabi ng Biblia. Lahat ng squatter sa katawan mo, mga germs sa katawan mo, mikrobya sa katawan mo, sasabihin niyo sa akin, ang amoeba walang solusyon, meron! Amen. Salita ng Diyos. Amen. Ito kayo sa brother Bilongbe. He's a very divine preacher na first time kong makakita, mga kapatid, na isang naka-wheelchair tumayo. For many years, and he's 82 years old. More than he is. Wala na siya matutulog. At hindi siya, pinag-pray within the service. Pinag-pray ko siya after the service kasi hindi ka talaga kaya tumawag. At yung matandang yun, mga kapatid, nilapitan niya. At di ba lang kung binulog niya. Kinuha na niya yung faith ng babae, ng sister, matanda niya. At tulungan niya ang faith ng sister. Sabi niya, I will help you to stand. Wala lang lahat. Kasi wala lang gumagawa niya. Binubuhat lang siya. At ako, parang masikli lang na nato sa lalim ng mga gano'n ako. Pero unti-unti, nung natumatay yung babae, lumalapit ako. At habang palapit ako ng palapit, pangat ang pangat ng babae. At nung lumapit ako, nakatayong na yung babae. Umiyak na yung mga anak. Kasi hindi na naman lumakad doon. Pero nakita nila, hindi lang tumayo yung nanay nila. Naglakad pa. Amen. Ang sabi ni Brother Bilongbe, that's the God I serve. Amen. Kapatid, walang posible sa pagsabagan. Kung nais ng Diyos na ikaw ay lumakad, no? Gusto niyang matupad yan sa buhay. Matupad kung ano ang sinabi niya. Dinala na daw ng Panginoon, hindi natin kailangan dalhin. Kasi dinala na eh. Kapag dinala na niya yung karamdaman mo na yan, tapos dinala mo pa, double properly ang tawag na. Hindi mo kaya dalhin, hindi mo na kailangan dalhin yan. Kasi dinala na niya yan dito. Sa Kalbaryo. Amen. Hindi ba kayo? Amen. So you have the right to cast it out. Dinala na ito, ano ang karamdaman ito sinabi ng doktor ayon sa reseta? Hypertension, heart disease, o ano bang disease yan? Sabi ng Panginoon, hindi na kita kailangan dalhin. Sapagkat dinala ka na ng Diyos. At doon siya'y nagkalatay, gumaling na. In the name of Jesus Christ, I claim it. And that will, you will receive it. Diyan ba kayo? Amen. Sana malinaw sa umaga ang principle ng Bible. No? Hinahayaan mo ba yung squatter na yan sa buhay mo hanggang ngayon? Mananatili talaga yan, squatter yan. Ang squatter, hanggang hindi pinapalis. Hindi aalis yan. At ang mga squatter, feeling nila sa kanila yun. Yung sinasabi yung sinisarado ng squatter. Yung squatter rin mo. Alam na alam ko eh. So, anytime, pwede kang paalisin, no? Pero ganun ang prinsipyo ng Bible, hindi mo kailangan dalhin ang mga dinala ng Panginoon at kung hindi mo sila paalisin dyan, talagang mananatili sila dyan. Pero huwag natin hayaan yan. Sabihin mo, Satanas, karamdaman, lumayas ka, wala kang karapatan. Amen. Yan ang sabi ng Biblia. Hindi ako templo ng karamdaman, templo ako ng Diyos. Pwede mo sabihin yun? Sabi mo, hindi ako templo ng karamdaman. Templo ko ng Diyos. Ang Panginoon, Panginoon. Hallelujah. Binulong na ng Panginoon yan, no? 1 Peter 2:24. Who His own self bear our sins in His own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes you were healed. Amen. Magaling ka na! No? Tagalogin yung message. Para madali natin naintindihan.
No? Sabi nito, na dahil sa kanyang mga sugat, ay nangagsigaling kayo. Amen. Ang sarap basahin, di ba? Parang bagang mali yata yung grammar. No. The Lord is in the Word of God. Kaya na sakyan yan, kaya na patunayan yan. So kung ikaw ay magaling na, or kung ikaw ay pinagaling na, ibig sabihin ngayon, because faith does the job right now. Kung ikaw ay nagsigaling na, ibig sabihin, past tense yan eh. Ibig sabihin ngayon, magaling ka na. Okay, no? Noon pa man, nagsigaling ka na, ibig sabihin, yung ngayon mo, magaling ka na. Hindi mo pwedeng sabihin na, yung ngayon ko, may sakit pa. No, ang faith magsasabi sa'yo, ang faith nakabase dito, at sasabihin ng faith, noon pa man, magaling na ako. Ibig sabihin, ngayon, magaling na ako. Noon pa man, nagsigaling na kami. So, ibig sabihin, ngayon pa lang, magaling na ako. Ngayon na, magaling na ako. Ganyan ang point of view. POV ng faith. Ang dami ganyan sa Facebook eh. POV. Point of view. Ano nga ba ang point of view ng faith? Now. Amen. Yan ang point of view ng faith. Ngayon. Hindi siya yung future pa. Sabi sa amen. Amen. No? Hindi ito para bagang kasi ang faith evidence yan. Ang isang kaso, para mangyari ang isang kaso, kailangan may ebidensya. Ano ba kayo? Amen. Parang ganito yan, no? Kailangan may ebidensya tayo eh. Sabi natin si Brother Angelo. Brother Angelo, sabi na. Nadami pa. Isama ko lang ha. Sabihin ko na, parang kung si Sister Nea, may lupa ako sa sumo. May lupa ako, brother. No? Ibibigay ko sa iyo yung lupa na yun. Sabi sa ganito na, ibigyan ka ng lupa ko kaya lote. Iabot ko kay Brother Angelo. Hindi pa niya nakikita ang lote, sabi ko na. Pero pag inabot ko sa iyo ang title deed, brother, yung titulo, para bagang nakita mo na ang lote, hawak mo na yung lote. Nandun yun sa titulo. Yun yung ebidensya na sa kanya na yung lote. Kasi hawak na yung hindi yung lupa. Ang hawak na yung titulo ng lupa. Okay, no? Amen. No? Ipinangalan ko sa kanya, Angelo Villero. Hindi pa niya nakikita yung lupa na yun, pero hawak na yung titulo. So anong gagawin ni Brother Angelo? Salamat. Diba, magpapasalamat ka na lang. Amen. Hindi kayo magmumukmok, hindi kayo, ano ka bang akin? Pambira nakapangalan na nasa yung titulo eh. Hindi ka na magdududa. Right. Sapagkat nandun na ang titulo at nakapangalan sa iyo. Kapatid, lahat ng karamdaman mo, yung kagalingan na nakapangalan sa iyo. Amen. Nakapangalan sa iyo. Ikaw ang pinakausap ng Diyos sa umagang ito. So kung ano man ang karamdaman mo, nakapangalan ang kagalingan sa iyo. Amen. Kapag nagpapareseta ka nga, may pangalan mo eh. Kasi expectation ng doktor, ikaw din yung iinom, ikaw din yung gagaling. So kapatid, kung kaya mong sampalatayanan, yung mga binabanggit ng Panginoon at kinakausap ng Panginoon ikaw, well, ang gagawin mo na lang, thank you, Lord. Amen. I worship you, Lord. Amen. I-appreciate mo na lang ang Diyos. Kapag wala pa yung gawain, nandito ka na kasi nagpapasalamat ka na, pambira. Amen. Kung tingin mo sa church service, ay parang bagang just to sing a song, no, you're wrong. Ang mga tao pupunta rito, kasi sa labas naranasan nila ang Panginoon, babalik sila dito, puno-puno ng pagpapala ang kanilang puso na galing sa Panginoon. Kaya ganoon lang sila awit sa Panginoon. Amen. Kasi yun lang ang maipapalik mo sa Panginoon. Right. That's true. Hindi mo kaya ibalik ang mga binigay niya sa'yo. Right. Kapag ang daming ginawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. At ang gusto niya, awitan mo siya ng may pananampalataya. Awitan mo siya gamit ang mga bagay na pwede mong gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. Pero yung katawan mo, feeling mo hindi mo maibigay. Help us, Lord. You forgot
Right. Nakakalimot ka, kapatid. Help us, Lord. Hindi sa iyo ang buhay na yan. Pwede na kunin yan kung nagbusin niya. Pero hindi niya kinukuha. Kasi binibigay ng pagkakataon na ang kapurihan niya makita sa buhay mo. Amen. Help us, Lord. Paano malalaman ng mga tao buhay ng Diyos sa pamamagitan mo? Amen. Na mayroong sumasamba. Hindi recorded na, okay, mag-aaway ako ng awit, pakiplay. Pakiplay yung recording ko. Hindi, sa oras na yun, mag-aaway ka ng awit. Sapagkat ang iniiling ng Diyos, living sacrifice. Amen. Buhay na pagsamba. Hindi yung record na pagsamba. Walang problema. Makinig ka ng gospel song. Pero ang hinihintay ni Lord, yung ikaw mismo ang mag-aalay ng gospel song na yun. Amen. It doesn't mean na nakikinig ka ng gospel song na lulugod sa iyo ang Diyos. God is just preparing you. Right. Hinahanda ka ng Diyos para pag ikaw lang nag-aalay ng sarili mo, kahit kanta man lang may ibigay mo sa Panginoon. Help us, Lord. Pero minsan kahit kanta lang, hindi mo ibigay sa Panginoon. Help us. Kahit patotoo lang, hindi ako galit. Amen. Lord. Marami kasing nakakalimot. Huwag mo makakalimutan, mga kapatid. Ang buhay na bawat tibok ng puso mo na yan. Ganito yan. Amen. Ito po yung sabi ni Brother Junjun kanina. Ang desisyon na matulog, sa'yo yan. Pero ang desisyon na gumising, hindi yan sa'yo. Right. Thank you, Lord. Sa Panginoon yan. Amen. Nag-preach si Brother Junjun. Maganda kayo. Paliwanag ko. Okay, 11:30 na, no? Pero nandun sa mga prayer. Okay, magbasa pa ako na sa Bible. Amen. James 5:15. Ano sabi dyan? The prayer of faith shall save the sick. Isa ko lang. Mabasa mo dyan na, sabi bumukod po sa akin ko. Ang prayer, ang panalangin ng pananampalataya, napakalino ha, kung kaya ko tayuan, ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. Diba? At ibabangon siya ng Panginoon. Kung siya man ay nagkasala, ang patawarin niya sa siya ng Panginoon. Ipagpapatawad sa Kanya. Hindi malupit ang Panginoon. May sakit ka na nga, ilulog mo ka pa niya. Pero kung ikaw may sakit, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Huwag ka nang magpatigas. Kung ang tagal-tagal na ng Panginoon, kinakausap ka, tapos ang tigas-tigas mo pa rin. Sabi niya, ay nako. Sige, mga demonyo na may sakit, na may dalang sakit, pahintulutan ko kayo ngayon para yung anak ko tumawag sa akin. Ang tigas eh. Hindi gusto ni Lord yan, pero minsan kailangan ipahintulot ni Lord. Para tayo ay tawagin pabalik. Ano ba kayo? Pero praise the Lord, kapag ikaw ay bumalik sa Panginoon, handang-handa ang Diyos pagalingin ka. Amen. Handang-handa ang Diyos patawarin ka. Pwede ba palapakan natin ang Panginoon? Yan ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. So once you begin to say, I receive my healing, ito yung isang mahirap na part. Pag diniglara mo, I'm healed. Gusto kong dugsungan konti. The battle begins. Nagsisimula ang tunay na labanan. Okay? Kasi dalawang uri ang paglakad ng tao. Pwede siyang lumakad gamit yung kanyang sariling mga sintomas o kaya kanyang mga nararamdaman o pwede na siyang lumakad ng may pananampalataya. Unang 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Isang lumalakad sa pamamagitan ng pandama at isang lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. So merong nakinig ng salita ng Diyos, tatayo siya mamaya, pag lumakad siya, yung paglakad niya depende sa kung ano ang pinaniwalaan niya sa puso niya. Pwede siyang lumalakad mga kapatid, hallelujah, sa pamamagitan ng paningin niya, sa pamamagitan ng nararamdaman niya, o naririnig lang niya, pero merong lalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ito ang sinabi ng Diyos. Magaling na. So, kung gusto mo mamaya mga kapatid, kung ano sabi ko ng Friday,
mong sabihin na magaling na ako. Hindi mo sasabihin na, tingin ko, I can see na I'm healed. Kasi kung titignan mo yung mata, halimbawa, may Google ka. I can see I'm healed. Pero may Google ka. I feel I'm healed. Pero makasunod eh. So, hindi mo pwedeng pasinungalingan ang realidad. Pero, meron pang isang realidad na tinatawag na pananampalataya. Nasasabihin ng pananampalataya, magaling na yun. So, pwede mong sabihin mga kapatid, yes, nakikita ko may bukol ako. Nararamdaman ko may bukol ako. Pero sinasabi ko rin, magaling na ako. Amen. Ako, magaling na ako. Hindi mo sinasabi, nakikita ko, nararamdaman ko. Nasasabihin mo lang, ako, magaling na. Amen. Bakit? Kasi may nagsabi. Amen. Kasi may nagdeklara. May nagsasabi na, kailangan matupad na lahat ng karamdaman binuhat niya. So, anong karamdaman meron ka? Praise God, meron akong ganito. O, yan karamdaman mo na. Binuhat na yan ni Lord. Dinala na yan ni Lord. Kaya huwag mo na siyang dalhin. Sabihin mo agad kay Satan, Satan, hindi ito para buhatin ko. Satan, ito ay para isuko ko sa Panginoon. So, say amen. Amen. So, what we say is, I'm healed. Sana nandito tayo sa umaga nito na meron tayong confession na ganyan. Na pwede mong sabihin sa umaga nito na ako'y pinagaling ng Panginoon. Hindi ka nagsisinungaling. Sabihin kasi sa Satanas sa'yo, sinungaling ka, magaling ka na, eh ito nga. Yun ang sabi ng mata ko. Yun ang sabi ng pakiramdam ko. Pero ang faith, may ebidensya siya. Amen. Kaya hindi mo pwedeng sabihin nagsisinungaling ako sa Satanas kasi may ebidensya ang faith. Anong ebidensya ng faith? Yun nga, yung binasa natin sa 1 Peter. Yung Isaiah chapter 53. Yung iarap mo sa kanya. Sabi sa Satanas, o nga no. And then, unbeliever sa Satanas, well. Kaya ganun sa Satanas, unbeliever siya eh. Mga kapatid, nakuha niyo ba? So we have to know how we can confess our faith. Okay? So I'm not gonna let prolong kasi gusto ko lang siya i-expand. Pero nandun yung pinakapunto nito mga kapatid. Hallelujah! Na ang Panginoon sa umaga nito, gusto niyang lumipad ka ng may pananampalataya. Hindi lang yung umaasa. So kung ikaw man sa umaga nito, marami kang mga desire sa puso mo. Nawa, isipin mo mabuti ang paglipad ng may pananampalataya. At yung ginawa natin, pero Old and New Testament. Yan ang pakpak mo. Amen. Yung Old at saka New Testament. Pag kumampay ang isa, kakampay pa rin yan. At doon nakakalipad ang kabila. So ayaw natin mga kapatid na manok ka sa umaga nito. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ako manok. Hindi ako manok. Agila ako. Hindi ako manok. Amen. Agila ako. So we say amen. Amen. So we have to know, hallelujah, na ang Panginoon ang siyang tunay na nagpapagaling sa atin sa lahat ng mga karamdaman. Amen. Huwag na huwag mauwi na para you are just proclaiming it na magaling na ako, na hindi na-acknowledge yung latay ng Panginoon. Lagi mong isipin. Hindi madali para magaling ka. Hindi mo madali, pero hindi madali magaling ka. Kailangan may latay. Kailangan may sugat. Kailangan may matanggap siyang katawan na halos. Sabi naman, sa pinag-aralan natin, di ba? Hindi na siya mag-imahe na tao. Hindi, nung inaagupit si Jesus Christ, hindi na siya maitsurahan tao. Bakit? Punong-puno ng sugat na katawan niya. Nung pinayubay siya sa Calvario as in, duguan ko talaga ang Diyos. Nasa naman. Kaya, lagi kong appreciate ang ginawa ng Panginoon. Amen. Hindi madali na pagalingin ka. Sapagkat yung latay na yun, masakit yun. Yung latay na yun, bumabaw yun. Pero para sa'yo, ginawa niya. Kasi ayaw niya na mamuhay ka ng talunan. Hindi ka talunan kapatid. Kung may laban ka man ngayon, financial man yan, sickness man yan, o karamdaman man yan, o kaya ano mang mga laban sa kaisipan, depression, anxiety, worry,
lahat ng yan, dinala ng Panginoon. So, huwag naman kong kakalimutan yan. Ang sakripisyo ng Panginoon para sa iyo ay mas matimbang kaysa sa anumang karamdaman, anumang kabigatan. Ang Diyos na mapurihan tayo lahat ay pumalakpak sa Panginoon. Malakas na malakpak sa Panginoon. Ang tayo natin tumayo, ang kaya mo tumayo.